So tanong ko lang po, ano bang gusto nyo makamit itong 2024 kahit mag-a-Abril na po tayo? Siguro po yung ano, matapos ko yung plano kong makuwang course, which is yung coding. So programming, IT ba o Comsci? IT po. I see. Pero tanong ko lang, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula ng taon na to? Masayahin naman po. Masayahin naman. Apo. Ba't kaya isang tao po yung malungkot o malungkutin sa tingin nyo? Ano kaya ang pinamabigat na dahilan kaya? Siguro po sa akin is yung dinadala nilang problem like family problems or issues like sa school. Kasi this past few days, like marami akong kakilala na nagkakameron sila ng issue sa pagpunta ng school transportation and yung having na yung walang friends sa school. I see. Pero niniwala kayo, sabi ng maraming Pilipino, kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Naniniwala kayo ng dahilan kaya? Siguro sometimes, yes, that's the problem. Kaya nagiging ano. Depende kasi sa sitwasyon ng tao eh. So hindi talaga natin masasabi kung ayun talaga yung mismong dahilan kung bakit sila malungkot. I see. Eto, sa tingin nyo kaya, ano bang gusto nyo ba sa buhay? Meron ba kayong mga kasama o gusto nyo mapag-isa? Tanong lang. Gusto pong may kasama. Kasi unang-una, kung ako lang mag-isa, yes, meron ako ma-achieve as just me. Like, lonely na ako lang. Pero yung dapat na makamit mong bagay na kailangan mo ng katulong, hindi mo siya makakamit nang walang help sa ibang tao. I see. Eto, tanong ko naman, ano bang gusto nyo ba sa sa panahon ngayon? Yung bang dati, noong unang panahon ba, o gusto nyo itong panahon ngayon? Sa akin, 50-50, pareho. Kasi merong good traits noon, and ngayon may good traits din naman ngayon. Noon, siguro gusto ko yung pagiging hindi mapusok ng mga tao ngayon. And ngayon po, siguro yung hindi vulgar words yung masyadong sinasabi ng mga kabataan ngayon. Hindi katulad noon na kaya talagang pigilan ng mga magulang na kung ano yung kaya sabihin ng mga bata. Kasi ngayon, sobrang masyado ng free. Kaya nang gawin ng mga ibang tao. Like, kagaya nung having a relationship na in minor age. I see, I understand. Sige, ito po. May iba akong kanito na tanong. Mabilis lang po ito. Pero sunod na po ito, no? Tanong ko lamang, may iba lamang. Kayo ba isang mabuting tao po? minsan lang. Hindi ko masabi na lagi akong mabuti. Hindi ko din naman masabi na lagi akong masama. Paano po masasabi kung isang tao po ay mabuti sa tingin nyo? Siguro yung simple deeds lang na helping others, like without expecting na may mababalik na kapalit sa'yo. So more on actions talaga, yung parang pag pinapakita mo na lang, kahit parang instead na magsalita siya, basta gawin na lang talaga ng walang condition, tama ba yun? Yes. Tanong ko lamang, mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po. Hindi. Hindi ako mahilig magbasa ng any book. Pero nakapag-search ka naman kay Google pag di mo alam ang meaning? Yes po. Yes. Well, kasi bigyan ko yun ng konting trivia, konting kalaman na napakadali lamang po ito. So regardless po kung tayo po ay nagbabasa ng dictionary sa panahon na to or nag-search na lang tayo kay Google, pero pag sinabi lang na mabuti o good, sabi sa dictionary, ito ay moral excellent o morally upright. Ibig sabihin daw ng moral ay ugali muna ng tao sa kanyang sarili, na dapat walang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibilis sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes, of course. Wala namang taong hindi pa nakapagsinungaling. Exactly, kasi ang unang pong matututo ng bata, hindi lang kayo, ay magsinungaling. At lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakapangnako po na isang gamit, kahit po na lapis, ballpen, barya, kahit anong pangalagayan, kahit yung sa internet? Siguro yes, sa ballpen. Sa ballpen? Oo, kasi ganun ang gawain namin sa room, malimit. Kapag kami mantitrip sa room, ganun. Yan nga eh.
Alam mo, pag maraming ballpen sa pencil case niya o ballpen case, tapos pag hihiram, di na binabalik, di ba? Kasi ganito yung problema, no? Imagine mo, mahigpit ang batas at nandiyan na yung police station. Baka wala na nga dito namamasyal, baka wala na nga nakakanta sa baba at lahat tayo nagrarakrakan na sa loob ng kulungan. Kasi lahat po tayo ay guilty sa pagnanakaw. Parang ultimo, ballpen lamang isusumbong mo sa teacher, isumbong mo na sa police. Di lahat talaga tayo dito ay guilty. Kasi kaya daw isang tao daw ay nakapagnakaw, wala po yan sa presyo. Gusto nila isang bagay na walang kahirap-hirap. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na mag-galit sa isang tao? Magalit sa isang tao? Yes, meron. Siguro maraming ng times ako na nagalit sa isang tao. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po? Lalong tumitindi yung stress level. Siyempre hindi po maiwasan na pag po tayo ay masasaktan, siyempre magagalit. Alam mo po tayong tatawa, ngingiti pag tayo ay nagagalit. Parang baka sasabihin ni baliw tayo o wala siyang nararamdaman. Pero deep inside, mas matindi yun na baka may gawang masama. Yung nananahimik ka lang dito, bigla ka na lang magwawala na lang, di ba? Kasi may sinasabi kasi na hindi din kailangan manapak, saksakin o patay mo isang tao. Magtanim ka lang daw ng galit, di mo kailangan magmura, di mo kailangan ng vulgar words, pero pwede ka na palang makapatay ng tao. Hindi po literal, galing sa ating puso. Kaya may sinasabing may no-offend o may nasasaktan. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat na Papa, OM, alam nyo na po yun? Yes, pero hindi yung words na ganun. Kasi hindi ako masyado nagamit ng OMG na words. Pero similar siya? Yes, nagagamit ko yung name ng Diyos in like joke ways. Pero alam ko na that's a bad thing. Tanong ko lamang, mahal nyo ba nanay nyo? Yes, of course. Halimbawa, nandito kayo sa Sampaloc Lake, no? Dito sa upper level na to. Kunwari magandang ang panahon, nagpapahangin kayo. Wag naman po sana biglang kahit kayo nakasalin, biglang napuwing mata nyo, nagtawanan kayo ng kasamaan nyo, tapos yung sinabi mo na instead na pangalan ng Panginoon, pangalan ng nanay mo, nagulat ka na lamang, may ganun kang way of joking, pero wala namang kinalaman ng nanay mo dito at pagkapuwing ng mata mo dito sa lugar na to. Tanong ko lamang, okay na banggitin yung pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang dito instead na pangalan ng Panginoon? No, hindi din. Kasi first of all, like parang bilang anak nakaka-offend. Like kahit marinig mo sa ibang tao na bigla magmumura ng ganon, like nakaka-offend. Like lahat ng nanay parang mamumura mo kahit hindi mo naman totaling sila yung sinasabihan. So that's not a good thing. Kahit yung pagsasabi lang ng name ng Diyos, that's not a good thing. Yes, exactly. Kasi nanay niyo yun nanay natin ng mga nanay natin so dapat ay nirespetuhin natin kahit sinong tao. Ang problema kasi, ang Panginoon, siya inilikha itong mundo na to sa mabuti at hindi po siya dinisenyo na parang sa pelikula, mumuray na lang yung pangalan ng Panginoon, etc. Kasi ang tawag doon kasi ay blasphemy, yung pambabastos. Yun nga lang, lahat talaga tayo dito ay guilty kasi nasasanay natin na nagagamit ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Yun nga lang, guilty talaga lahat tayo dito. Lilinawin ko po, hindi ko po inusgahan from the first place. Ito ay para lang malaman kung tayo po ay mabuting tao. Kaya sasabi ko tayo, hindi lang ikaw, pati tayo lahat. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o inosente po kayong tao? Guilty in a lot of ways kasi ang dami ko na nagawang kasalanan na of course po minsan nahingi ng tawad, minsan ginagawa pa rin, which is I'm trying to change that part. Of course guilty ako. Pero tanong ko lang, saan kayo pupunta? Sa langit ba o sa impyerno? Tanong lamang po. If I do my best, I'll go to Jesus Christ. I see. Pero kasi ganito, bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa or analogy kung tawagin. Kunwari may isang tao, nagnakaw siya pera sa bangko o siya ay nakapatay ng tao, nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge. Sasabihin niya, Judge, opo, guilty po ako sa lahat ng ways na nagawa ko dahil huling-huli po sa akto. Pero I guess I will do my best naman po na maayos ko po ito. Baka pwede natin pag-usapan. Kasi minsan may mga kriminal, sasabihin nila nagsisisi na sila or sasabihin nila nakilala nila ang Panginoon in that court, sa mismong pangyayari. Pero sasabihin ng judge, kailangan mong pagbayaran
kailangan mong pagbayaran to, kailangan siyang itapon sa kulungan kahit ano pang paliwanag niya. Tama po ba? Yes. Kasi kung before natin gawin yun, dapat alam na natin yung consequence. And it's same thing lang din naman siya doon sa kung haharap din tayo sa Diyos sa Judgment Day. It's the same thing. Kailangan muna nating pagbayaran yung natin, mga kasalanan, kasi we're accountable sa mga ginagawa natin mali dito sa mundo eh. And hindi masyadong excuse yung I'm only a person. I'm not perfect. That's not an excuse para it's much better na you do your best. Not just best. Kailangan mo may panampalataya ka sa Diyos na alam mo na tutulungan ka niya na magbago. Well, I understand. Kasi kung makikita po natin talaga, malinaw naman na wala talagang excuse above the law. Isibihin, kahit sino po kailangan talagang sumunod dahil kasi kailangan talaga merong justice na mangyayari naman talaga. Pero ito kasi yung problema po, no? Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, at marami pang ibang kasalanan na hindi na mabilang-bilang, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Simple lang ulit po ang tanong ko po sa inyo, no? Kayo ba'y nag-aalala na maaaring sa impyerno po kayo pupunta? Pero hindi lang kayo, tayo pong lahat. Kasi may nagawa tayo kahit isang nagawang kasalanan sa harap ng Panginoon. Sometimes, yeah. Tatakot ako na baka kahit magbago ako, paano kapag it's too late? Paano kapag kinabukasan na agad yung Judgment Day? Yes, natatakot ako. Well, kahit po hindi tayo magkakilala, pag pinag-usapan nating tao, dapat talaga tayo mag-alala kasi buhay po ang pinag-uusapan. Kagaya lang itong mga tanong na to, simple lamang. Mahal nyo ba sarili nyo? Yes, of course. 100% sure? 50. Yeah, oo. Yes. Ano yun? Oo, 50-50. Hindi. Oo, 100%. 100%. Yes, I love myself. Okay, I understand. Kasi may mga tao kasi tinatanong ng ganyan na sasabi nila hindi nila mahal sarili nila or 50-50. Ang punto kasi tayo po talaga yung mga hindi perfectong tao. Magkakamali tayo anytime, everywhere. Pwedeng pag-isip mo sa umaga, biglang nagkamali ka na, may stress ka na lamang, no? Pero dapat mahalin pa natin sarili. Kasi ibig sabihin, meron talaga tayong purpose sa mundo. Ibig sabihin, habang buhay pa tayo, sabihin, hindi pa talaga tapos ang lahat-lahat. Kaya ano man mangyari, dapat talaga tayo mag-alala. Kagaya nito, kayo ba natatakot sa kamatayan? Yes, of course. Natatakot ako. Kung bibigyan ng pagkakataong mabuhay ng matagal, for example lamang, how many years do you think? For me, siguro mga kahit 100 years lang ayos na sa akin yun. 100 years. Kasi para sa atin, matagal na yun eh. Pero sa tingin mo, alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabuhay? Hindi. Kasi meron din tayong times na bigla-bigla na lang hindi natin na-expect. Boom, wala na. Wala na tayo dito sa buhay. Yun nga yung kasing problema. Hindi man ako manghuhula dito. We are talking about reality. Kasi tandaan natin, ang isang tao kasi pag nagmamature siya, tanggap niya yung anong reality. May namamatay, may nabubuhay. Tama po ba? Yes. May kanan, may kaliwa. At lastly, may black and white. Yes. Ibig sabihin po nito, ano man mangyari dito sa mundo nito, mayroon talagang reality. So kagaya nito, tayo pong buhay natin, mayroon talagang expiration date. Huwag lang sana na bigla na lang pag-uwi nyo, bigla matitigok. Huwag naman po sana. Kasi yun yung reality. Kaya sabi kasi sa Biblia, lahat ng tao po mamamatay, and when the person dies, he or she is appointed sa susunod ay Judgment Day na agad-agad. Titingan lahat-lahat ang mga pinagagawa. Ang masakit nga dito, ang justice ng Panginoon ay matindi. Kaya ang puot ng Panginoon ay nasa atin talagang sa impyerno tayo tatapon. Di lang kayo ang nasa hell, tayo pong lahat. Pero dito papasok na bago yung isang tao ay sumuko or mag-surrender, dito papasok ang pinakamahalagang salita. Narinig ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Yes, of course. Ano kaya sa Tagalog ng mercy? Ano? Bakit kapag Tagalog lalo ako kinakabahan? Tanong lang. Nasa dulo na ng dila ko. Lagi kapag 3 letters. Starts with letter A. La. Nakalimutan ko. Sirit na. Siret na po. Isipin ng mercy sa wikang Pilipino po ay awa. Letter A, awa. Isipin, pwede tayong humingi ng awa o mercy sa Panginoon na inamin natin na tayo po'y mahina, na tayo po'y makasalanan,
at humingi tayo ng tulong sa Kanya. Kahit gulong-gulong utak natin, gusto natin ng Kanyang talino para po tayo makapag-isip ng maayos. Isibihin, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Dahil sa mata ng Panginoon, hindi po guilty o hindi po insulto rather ang humingi po ng awa sa Panginoon. Bagkus, siya pa nagbibigay ng solusyon sa atin na kahit siya ay galit sa atin dahil tayo ay sinner. Pero nagbigay pa siya nitong tinatawag na mercy para kung sino man lalapit sa Kanya, tutugon yan. Kasi ang Panginoon po, mayaman po siya sa kahabagan at ang awa. Kasi dito po babago ang takbo ng mga kaso. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalispo sa Judgment Day? Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? I think alam niyo na to. Yung nagpapako sa krus, bayad sala. So yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Apo. Pero ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwis niyo po yung kanyang buhay dahil gusto niyo po magmalasakit sa lahat-lahat. Yung tinatawag niya po ay unconditional love. Ibig sabihin, hindi siya nangihingi ng kapalit. Yun nga lang, I will borrow this technical term lamang sa mga kabataan. Ha? Familiar ka ba sa mga green and red flag na yan? Yes, of course. Okay. So for example, yun nga, si Jesus kasi nagbabahagi lang siya ng katotohanan, di ba? Gusto lang niya mag-share ng truth sa lahat ng tao. Pero itong mga tao na to, parang red flag na sa kanila, yung may nagtuturo sa kanila, may nagbibigay ng lesson, kaya pinalabas daw nila na may ginawa daw masama si Jesus, pero totoo, inosente lang po siya. Pero si Jesus kasi hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos, na alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit kanyang kamatayan. Yan yung dahilan kung ba't siya ay tinorture, siya ay pinahirapan, siya ay pinako sa krus at namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At ang kanya pong dugo ang naging kapalit upang mabayaran lahat-lahat. At hindi lang yung dugo, siya rin nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalo na way back 2,000 years ago ang evil at ang sin talaga. Dahil ang victory na po ay nasa Panginoon. Kaya ibig sabihin, meron pong buhay na walang hanggan. Halimbawa, kung isang tao po ay isang taong criminal ay guilty, pero pag may nagbayad ng piyansa, makakalaya po siya. Narigibiselt ng piyansa? Po. Narigibiselt ng piyansa? Di ba? Ulitin ko, di ba? Halimbawa, kung isang tao po ay guilty, pero may nagbayad po ng piyansa or fines, siya po ay makakalaya bilang danyos. Narigibiselt ng piyansa? Okay. Yun. So, ibig sabihin lang po, kahit po isang tao ay guilty, pero may nagbayad po ng bailout or piyansa, makakalaya po yung tao na yun kasi kinikilala po ng korte yun, yung pera na yun. The same thing din po sa ginawa ni Jesus. Dahil hindi lang kasi siya tao, siya ni Diyos. Na alam niya na kanyang dugo po ang magiging kapalit instead ng buhay natin para magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Yun nga lang, ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. And any idea kung ano kaya itong dalawang bagay na to upang makamit natin itong kaligtasan? Yung isa siguro faith. Okay, Having faith. Hindi ko na alam yung isa. Well, actually, tama ka doon sa isa. Unahin natin muna itong isa. Familiar ka ba sa salitang repentance? Yes po. Yes. Ano kaya isipin ng repentance? Any idea? Yung paghingi ng tawad sa Diyos. Well, close enough. Pero pag sabi mo nating repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, pag kayo nagkakasakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Siyempre, nandito kayo sa Sampaloc Lake, hindi mga kayo makakapamasyal dito or makapagpalipas ng oras na nilalagnat. Kalokohan po yan. So, pag tayo nagkasakit, gusto natin laging gumaling. Pag tayo po nagawa ng kasalanan, patuloy po tayo magsisisi sa mga nagawang kasalanan, patuloy po natin babaguhin ang ating puso at isipan. At ang pangalawa po, which is pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, patatawarin tayo sa ating nagawang kasalanan, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, ano man ang pagsubok na pinagdalan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So ito na lang po ilan sa mga tanong na to bago umalis. Tanong ko lamang, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Para sa akin, yes. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Oh, of course. Nagbabasa ba kayo ng Bible araw-araw, yung walang palya? Hindi araw-araw, pero I'm trying na ipagpatuloy pagbabasa. Kasi ganito lang po sin eh. Halimbawa, pag kayo nagugutom, kakain kayo. Yes, of course. O halimbawa, sarado at ang tindahan at ang bukas lamang ay convenience store kunwari dyan sa dulo na yan.
tatakbo kayo, bibili kayo ng pagkain para hindi kumulong inyong tiyan. Tama po ba? Of course, yes. Sana po yung mindset po natin ay ganun din. Pag sa pagbabasa po ng Bible o kanyang salita, dapat po ay araw-araw kasi parang ito yung pagkain sa spiritual. Kasi ganito lamang yun. Bigyan ko ng konting trivia. Alam mo ba na kung bakit may mga tao humahaba ang buhay nila na pwedeng umabot ng 100 years old? Bakit? Dahil sa 5 aspeto. Una, physical na katawan, hindi nagkakasakit. Laging regular sa exercise or etc. Pangalawa, emotion. Isibihin, kaya niya pong kontrolin yung kanyang lungkot, saya, at hindi siya nababaliw, etc. Pangatlo, social. Naghahanap ng mga chismosa, joke lang. Ibig sabihin, naghahanap siya ng mga makakausap, kaya social. Pang-apat, ibig sabihin po, mental. Matino po yung kanyang utak at hindi siya basta nababaliw lamang. At ang panglima po ay ang spiritual o ang pananampalataya sa Panginoon. Nalaman po kasi sa isang report na mas maraming tao nabubuhay ng matagal pag ginawa nila yung 5 aspeto kumpara sa mga taong kulang-kulang. Hindi naman binanggit doon kung ano yung edad na mahaba ng isang tao, pero nakita lang nila na may consistency. So sana lang po makita natin tong kahalagan nito dahil syempre buhay po natin hiram lamang. At para tayo magamit ng Panginoon sa magandang paraan din na una yung ating personal na relasyon sa Panginoon at higit sa lahat nga maisabuhin natin yung kanyang salita. Kasi ang masaklap dito, lahat tayo guilty, lahat talaga tayo sa impyerno itatapon. Di lang kayo, pati tayong lahat. Kaya kung sinong taong mayroon kayong narinig na siya po ay mabuting tao, siya ay malinis, pero kalokohan ang kanyang ginagawa, huwag nyo nang isipin yun. Ang Panginoon po ang bahala doon kasi siya ang mas nakakaalam nung nasa puso ng tao na yun eh. So ang punto lamang, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ang mabuting balita, marami mong po maliligtas. Hindi dahil sila yung mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Yesu lamang, sila ay maligtas dahil yun sabihan ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa munting oras. Meron ba yung katanungan po? Wala. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. God bless po. Kayo din po. Ingat po.